Okay, good morning mga kakaibigan at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At dito po si Daddy Feb para makapagkwentuhan sa inyo lahat. Dito po ako sa park. Napakainit po ngayon. Masyado na po mainit ang panahon. Mabuti na nga lang po at nag-uulan dahil kung hindi, mas lalo mararamdaman ang init. Dito po ay 29, nas 32 to 35 degrees Celsius na po ang temperature. Kaya medyo talaga maalinsangan, lalo na pag sa bahay na kailangan mabuksan ng aircon. Kaya tataas ang kuryente. Kaya tiis-tiis lang. Pag winter naman, ganun din magastos dahil marami kang damit na isusuot, patong-patong. Kaya okay lang yan. Huwag tayong pa-stress. Okay, ang pag-uusapan natin huwag po lagyan ng malisya dahil pwede nyo rin lagyan ng malisya ng konti. Pare-pareho naman tayong mga adult dito. Pag-uusapan natin kung ano ba mas maganda. Kung malaki pero hindi naman masarap o maliit na ubod ng sarap. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon po, ihalin tulad natin yung maliit na yan sa gulay. Alam niyo po nung mga bata pa tayo, kung natatandaan nyo, marami pong gulay na kagaya ng bawang na isang piraso na maliit na ulo ng piraso ng bawang, ibali yung isang ulo po, yung isang ano bang tawag dito, kukuha ka po ng isang piraso doon sa isang ulo. Pag dinidikdik mo na, talagang sobrang mabango at yung aroma niya at sobrang talagang napakabango at sa iba naman ay napakatalas ng amoy o talagang amoy mo na bawang. At pag ginisa mo po ito ay talagang napakalasa. Kaya sa mga panahon po dumaraan, iba na po ang naging panahon. Kagaya rin po ng sibuyas na dati sibuyas na pula lang. Ngayon may dumating na yung mga sibuyas na puti na yan. At may ikukumpara natin na lasa na talagang hindi sila magkapareho o ano pa mang gulay na naandyan. Dito po sa Japan, marami pong gulay na malalaki dahil ang uso po dito ay palakihan ng gulay po dahil sa modern technology napapalaki nila yung gulay. Kaya lang sa akin pong panlasa, dahil nakatikim ako ng mga gulay o mga pampasahog sa ulam na talagang kakaiba po yung lasa, na talagang malinamnam kahit po sobrang liit nito. Kahit po nga po yung siling labuyo isang piraso nun napakaliit pero sobrang anghang na. Hindi kagaya po ng mga sili ngayon na pula na medyo lumaki lang ng konti, nag-iiba na po ang lasa. Kaya yan po yung mga pagbabago sa nangyayari dito sa ating kapaligiran. Ibang-iba na po ang panahon at ibang-iba na po ang mga nangyayari at ibang-iba na po ang mga pagkain, kahit na po ang mga karne. Hindi na po kagaya dati na talagang napakasarap at masyadong malinamnam. Kaya kung ako papipiliin, mas malaki, ganun din naman pag kinilo nyo din naman yun, pag kinilo nyo din naman yung malalaki, ganun din, mapapamahal din kayo. Hindi kagaya na maliliit na malasa na medyo makakatipid ka pag kinilo, kasi halos lahat po ngayon ng mga bagay kinikilo na. Ayan, yung mga tumataba lang.
Gaya na sinabi ko, yung mga tumataba lang ang ayaw magpakilo dahil sobrang bigat. Ganyan po yung talaga nakakamiss sa Pilipinas, na talagang yung mga pagkain sobrang lasa. Parang pag-ibig. Minsan namuhunan ka na ng malaki, doon pa tumatabang, nagsisimula tumabang ang pagsasama. Umugot na si dad. Pero totoo po yan. Minsan pag malaki na yung i-invest mo sa, pangit man po sabihin, yung siyempre mag-i-invest ka doon sa taong mahal mo, pagkatapos maglalaho lang, parang bula o mawawala lang at hindi mapupunta sa magandang paraan. Ang hirap na pong habulin, o ang hirap na pong salba ng pagsasama. Kaya wala po tayong magagawa kundi lunlukin lang ang mga sinasabi o tanggapin natin ang mga nakatadhana para sa atin. Ayan. Yan po yung mga bagay na ating usapin ngayon. Kagaya rin po ng bahay. Pag malaki po ang bahay, mas malaki po ang maintenance. Kaysa po sa bahay kubo, maliit lang lilinisin nyo, maliit lang maintenance. Kaysa mga bahay na malalaki, kagaya ng mga mansyon o mga kahit bungalow na malaki, talagang gagastos ka sa sabon, gagastos ka sa pagpapalinis, gagastos ka sa mga appliances. Ang hirap. Kahit na po sa sasakyan, ganun din. Kagaya dito sa Japan, uso po yung maliliit kasi mas madali pong i-hunt ng parking at madali pong i-park at madali pong bitbitin. Hindi kagaya po ng malalaking, depende po sa pangangailangan nyo. Kagaya po ng malalaking na nagdadala ng sasakyan, malaki po ang tax. Dito po kasi sa Japan, mas malaki ang sasakyan, mas malaki po ang tax. Kaya napakahirap po na yung pag-unlad ng ating ekonomiya o pag-unlad ng ating buhay ay hindi natin makontrol kung ano nga ba ang mas maganda, ang malaki o ang maliit. Isipin nyo nga po yung pag bumalik tayo sa gulay, pag kumakain tayo ng talong, kaya nga po tinawag na eggplant kasi lasang itlog. Yan po yung totoo. Pag kumakain ako noon ng pritong talong, lasang-lasa nyo yung linamnam na talagang lasang itlog. Kahit po prito lang yung ulam na. Ngayon hindi nyo na po malasahan na ganun ng lasa ng talong. Kagaya po ng mga labanos o sitaw. Yung mga sitaw po sobrang hahaba, pero makikita nyo naman puro uod yung loob. Talaga ang laki ng pagkakaiba ng panahon noon at ngayon. Talagang wala pong permanente sa buhay ng nating mga tao. Kaya po ituring natin na talagang ang buhay ay weather lang na kailangan lang natin na tanggapin kung ano meron at kung ano wala. Kaya sa kwentuhan ito, kayo, ano ba ang gusto nyo? Yung maliit o malaki? Siyempre pipiliin ko yung malaking sahod. Yan po importante. Pero minsan po, kahit na malaki ang sahod nyo, malaki rin yung mga bayarin. Ganon din po yun eh. Kung malaki ang sahod, ma-attempt ka pong kumuha ng mga bagay na, aminin po natin yan, makakapag-attempt ka kumuha ng mga bagay na ng mga loan na sasakyan, ng mga appliances. Tukso po. Talaga.
talagang hindi ka makakaiwas sa tukso at kasi meron kang malaking budget. Eh pag maliit ang budget mo, pagkakasyahin mo na lang yon sa kung ano man meron. Depende kung maluho ka pa rin at mangungutang ka para lang mabili ang kapritsyo mo o mabili yung mga bagay na hindi naman kailangan at hindi naman makakatulong sa pagbabudget ng isang pamilya o ng mga pagkain o mga pangangailangan nyo sa araw-araw, lalo na yung mga batang pumapasok sa school at yung mga pangangailangan lalo na sa mga katawan. Kaya isipin po natin yung mga bagay na yan dahil mahirap pong kitain ng pera. Kaya hanggang dito na lang po ang ating kwentuhan. Kaya sana mag-isip-isip po tayo kung ano nga bang mas maganda, malaki o maliit. Hanggang dito na lamang po. Si Daddy po ay magpapahinga na, bibili lang po ako ng tubig at uuwi na po ako. Palambing po ng pakipindot po yung subscription o pakisubscribe po para meron po tayong pag-uusapan, pindutin niyo na rin po yung notification bell para makapagkwentuhan tayo ng mga buhay-buhay na nangyari sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. So hanggang sa muli po natin pagkikita, huwag niyong kalimutan mag-pray para sa ating pamilya at sana gumanda ang buhay natin lahat. Pinagdadasal ko po yan, hindi lang po sa sarili ko. Kaya hanggang sa muli po, babay at paalam sa inyong lahat. At sana may natutunan tayo sa mga bagay na malaki at maliit. Yan. Yung mga malalaking bagay po, yung kagaya ng mga pasensya. Lakihan po natin ang pasensya natin sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa ating emosyon o sa ating pamilya o sa ating mga kalagayan sa buhay. Kaya yung mga marites, iwasan na po natin yan at hayaan na po natin sila, doon sila maligaya. Kaya hanggang sa muli, paalam, bye bye.